ang magiging MVP niyan si Nikola Jokic. Kasi pagdating sa stats, ano siya consistent. Kumbaga mapa points, rebounds, assist. May blocks pa nga Siya yung talagang lamang dito. Kung si Wembanyama, maganda yung nilalaro, pero wala siyang gaanong assist 'di ba? Tapos si SGA naman, more on points siya Puro nga lang yun free throw Pero pagdating sa assist, lalo na sa rebound, sa ano pa ba? Blocks. Imposibleng nakakabuta tayo ng 2 beses sa isang laro, no? Tsamba na lang siguro yun. Siguro yan, Nikola Jokic. Pero may dito ang napapansin ko talaga dyan, no, ayaw na mga sports analyst o yung media, yung yung mag-MVP yung taga-ibang bansa or parang kasi pag naging MVP pa si Nikola Jokic, mahahanay na siya dun sa mga talagang mga icon, 'di ba? Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, yung mga ganyan. So kapag nag-MVP pa ng isang beses yan si Nikola Jokic, mapapansin na ng na siya, lumalabas na dito na parang may isang player na mas magaling kaysa sa mga American basketball players, no? So ayaw nilang mangyari yun, no? Kaya eto nga, last year pinili nila si SGA, kahit na alam naman natin na pagdating sa stats, lamang talaga si Nikola Jokic Tapos si SGA, lamang lang siya kasi number 1 yung team niya sa standings, pero hindi naman yun yung basihan dapat doon dapat doon most valuable player talaga siya ikaw yung nagko-contribute ng malaki sa team mo si Nikola Jokic, halos lahat ng stats siya talaga gumagawa, siya yung number 1 di ba, sa team niya, lalo na sa NBA. At sa Oklahoma City, halos parang ang MVP pa nga dapat dyan si Jalen, kasi mas malaki yung ginagawa niya kaysa kay SGA Pero syempre, star player nila si SGA, kaya medyo yun yung yun yung nangibabaw sa media. Pero kung tutusin talaga, Nikola Jokic dapat last year. Tapos ngayon, itong si Wembanyama, siguro may chance siya. Kaso European din siya taga France. Pero kung iisipin mo, malaking bagay sa NBA yun kung ang magiging MVP si Wembanyama, kasi bukod sa batang MVP, pinakabatang MVP siya kung mangyayari talaga yun, kasi si Derrick Rose 22 years old, tapos si Wembanyama 22 years old din. So parang lamang lang ng ilang araw si Derrick Rose nung nag-MVP, no. Kaya pag kung sakaling magkaroon ng awarding, may chance talaga na si Wembanyama yung maging MVP. Tapos siya yung pinaka batang naging MVP sa NBA. Kaya siguro mas pipiliin ng sports analyst, ng media, kasi voting yan syempre yung mga players pa. Pagdating sa voting ng players, mangingibabaw dyan talaga kung kanino sila nahihirapan, no. Syempre ang iboboto nila dyan, nahihirapan sila kay Nikola Jokic, kay Wembanyama, pero si SGA kaya nilang bantayan talaga yun guardable yun
Pero si Nikola Jokic, si Wembanyama, unguardable yan. Ngayon, itong si, yan na, kung mangyayari nga talaga na malaki yung pwedeng maging pag-uusapan talaga to sa buong mundo kung sakaling si Wembanyama yung maging MVP kasi bukod sa taga France, pinakabatang MVP, tapos sobrang tangkad niya talaga na hindi talaga siya kaya ng lahat eh. Tapos first time maging MVP kaya ano siya, tataas yung rating ng NBA nito no pagdating sa awarding. Lalo na kung sakaling umabot pa sa finals itong San Antonio Spurs ni Wembanyama no. Pero pag-usapan lang muna natin itong season, NBA season no. Sa ngayon kasi number 1 itong Oklahoma City. Tapos pangalawa yung San Antonio Spurs, pangatlo yung Lakers. Siyempre si Doncic ba tama? Doncic. Kakilala ko pala yung Donvic, no? Tapos pang-apat yung Denver Nuggets ni Nikola Jokic. Pero pagdating sa rankings no ng MVP, parang umaangat itong si Nikola Jokic kasi puro panalo na sila ngayon eh. Tapos kompleto na kasi sila lagi. Kaya lagi na silang nananalo. Ito ang nangyari diyan no. Yung Denver Nuggets, malakas talaga to, sobrang lakas nito. 'Di ba? Champion to eh. Naging champion to ng 2023 ata, parang ganun. So, ang lakas ng lineup nila, pero ang nangyari this season, ang daming na injury sa kanilang player. Unang-una si Christian Braun, sino pa, yung forward nila, nakalimutan yung pangalan, si Gordon. Tapos itong si Nikola Jokic na injury din, tagal din niya nawala no. Si Jamal medyo on and off siya minsan kasi minsan may lagnat, minsan may injury, di ba? Ang dami na injury. Si Peyton Watson na injury din yan, kaya minsan talaga natatalo sila. Minsan tatlong sunod na talo, kaya pang-apat lang sila sa standings no. Pero kung walang injury ang mga yan, healthy lahat yan, baka number 1 talaga tong Denver Nuggets no. Yun yung advantage na nakuha ng Oklahoma City sa San Antonio Spurs. Pero yun siguro kung ma-injury ulit si Nikola Jokic, hindi siya makalaro ng 3 beses pa, baka out na siya sa usapan ng MVP. Etong si SGA parang ganun din kasi na-injury din to. Pero mas matagal na nawala talaga si Nikola Jokic. Ngayon itong si Wembanyama, parang isang beses lang ata siya absent, parang ganun no. So yun, malaki yung chance ni Wembanyama, pero para sa akin, simula nang napanood ko si Nikola Jokic noong 2014 ata 2015, naisip ko na talaga na sobrang galing na itong taong to. Kakaiba Mala Magic Johnson na Tim Duncan, tapos Jason Kidd, sobrang galing yung IQ level niya ang taas. Talagang para kang nakipaglaro sa tatay mo nung bata ka pa, yung hindi mo matalo-talo, diba? Malaki siya, mataba, pero hindi mo siya mabubulata hindi mo siya magugulangan, diba? Tapos sobrang talino talaga. Kaya idol ko to simula na napanood ko siya. Pa siya nun deep backup center pa lang siya ni Nurkic nun, pero nakita ko na siya ng sobrang potential Sabi ko talaga, ang galing nito, magiging star player to. Tapos biglang yun, napasok na siya sa All-Star, hanggang siya naging MVP, di ba? Dati wala pang naniniwala sa akin na sobrang galing yan dito sa Pinas. Lahat ng mga kakilala ko, sinasabi ko sobrang galing nito ni Nikola Jokic. Pero sila, puro LeBron, puro Ja Morant, Kyrie Irving, kung sino-sino mga star player yung hinahanga nila. Pero ako, bilib talaga ako dito kay Nikola Jokic
ako, mahilig ako sa underdog talaga. Yung mga hindi kilala pero sobrang galing na hindi pinapansin, 'di ba? Kumbaga wala sa mainstream pero sobrang galing, no? Yung mga indie, parang ganyan. Ganun yung datingan ni Nikola Jokic noon eh. Tapos nung yun, nakita ko na rin yung napunta sa kanila si Michael Porter Jr. Tapos yun na, napapanood ko na si Jamal Murray. Hanggang sa pakonti-konti dumadating yung mga players nilang magagaling, si Gordon, si Christian Braun, gumaling. Talaga siya pinagaling talaga sila ng team eh. So yun, kaya naging tuwan-tuwa talaga ako nung naging MVP si Nikola Jokic. Nung una, ayaw pa nilang maniwala sa akin, pero ako lang talaga yung nagpo-post nun sa Facebook na idol ko to si Nikola. Sobrang galing, gaganda ng mga pasa. sa poste, di ba? Galing din eh. Kaya grabe, tuwan-tuwa talaga ako nung naging MVP si Nikola Jokic nun. Hinahanap ko nga yung unang post ko about sa kanya, kaso 2020 na eh, lockdown na yun eh, yung ewan ko, nabura ko ata yung post ko nun, o sa Twitter lang ata, basta pinost ko yun eh, sayang eh. Yun, siguro pa to, malayo pa mararating nito ni Nikola Jokic, bata pa to eh. Ang ayoko lang mangyari mapunta siya sa Lakers, tapos maging kampi niya sino ba to? Maging kampi niya si Doncic. Medyo matatabunan na yung, mababawasan na siya ng spotlight kumbaga. Si Luka kasi tira ng tira yan. Hindi siya yung mala Jamal Murray na nagsishare talaga ng bola eh. Puputok lang si Jamal Murray kapag kapag pag kailangan na talaga. Pero si Luka parang may tama talaga na di mo alam kung kailan titira, kung kailan puputok, no? So siya eh, laging sa kanya bola. Gusto niya laging sa kanya bola eh. Si Nikola gusto niya pasa-pasa eh, hanggang sa mapunta sa libre yung bola. Si Luka siya eh, magkaiba talaga sila ng ng strategy. So, hindi bagay na magiging magkampi yung dalawa. Para sa akin lang. Pero kung sakaling magiging magkakampi sila, okay lang din naman. Baka maging Lakers ako. Pero, mahati yung yung attention ko kung Lakers o Denver. Well, sa Denver, wala na yung idol ko rin to si Michael Porter, di ba? Tinrain na si Michael Porter eh. Jamal Murray na lang naiiwan doon sa Gordon. So, medyo malabo mangyari pero pwede, no? Yun lang muna, no? Kailangan ko minom ng tubig.